Hinamon ni Vice President Sara Duterte ang prosekusyon at mga kongresista na patunayan ang mga umano'y impeachable offense niya, imbes na ida nito sa pang-iinsulto. May sagot naman dyan ng palasyo na una nang nagsabing naniniwala itong may pananagutan ng bise sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, ano pa naging sagutin ni VP at ng palasyo? Jiggy, doon sa naging post ni Vice President Sara Duterte sa kanyang social media accounts kaninang umaga, malinaw dito yung kanyang mga reklamo, yung kanyang mga concerns patungkol doon sa impeachment proceedings dyan sa Senado. Una, ipinupunto ng Vice Presidente na dapat ay yung ebidensya ang gamitin laban sa kanya. Hindi daw yung puro mga pang-iinsulto at mga political theatrics na mga pananalita. Napansin ito ng Vice doon sa paggamit ng mga termino ng ilang senador at maging ng mga testigo. Sabi niya kasi, hindi katanggap-tanggap yung paggamit ng halimbawa ay salitang quote-unquote stupid ng isang senador laban sa isang testigo. Hindi rin katanggap-tanggap para sa Vice Presidente yung pagtawag sa kanya ng abogado, ng isang abogado bilang mastermind of scam. Hindi rin niya nagustuhan yung pagtawag sa kanya bilang brat ng isang testigo. Sabi niya yung paggamit ng ganitong mga nakakainsultong salita ay pagpapakita lamang kung gaano ka-weak o kahina yung presentasyon laban sa kanya. Bukod siya, nagsalita rin ang Vice Presidente tungkol doon sa umano'y pinagtutuunan ng pansin ng administrasyon. Lubog na raw sa baha ang bansa. Pero ang tanong ng Vice Presidente, meron bang mananagot? Samantalang ang focus ngayon ng administrasyon ay nariyan doon sa paghahati-hati ng 2027 proposed national budget. Nariyan daw yung focus doon sa impeachment. Sa halip daw na pagtuunan ng pansin itong problema ng bansa, pinagtutuunan pa daw ng pansin yung pagbali sa konstitusyon para manatili lamang sa administrasyon yung gustong manatili. Pero syempre, kinontra yan ng Malacanang. Binaktuyo siya ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang sabi dyan ni Yusek Claire Castro, kung gusto talaga ng Vice Presidente ng isang bagalang na pananalita, ayaw niya yung ad hominem o yung mga mapang-insultong salita. Dapat daw magsimula mismo yung ganyang klase ng pananalita na merong paggalang mula sa Vice Presidente mismo. Naritong sinabi ni Yusek Claire Castro. Mas maganda rin po na kung ayaw makarinig ng ad hominem, mag-start din po sa mga taong nagsasalita ng masasamang words o mga masasamang mga pag-describe sa kapwa-tao. Siguro dapat magsimula kay Vice Presidente na maging magalang din sa pananalita para hindi rin na ibabalik sa kanya. Pero ang palasyo at ang Pangulo hindi po tinotolerate ang mga salitang mapanira at mga ad hominem. Jiki, sinagot din ng Malacanang yung tungkol doon sa puna ni Vice Presidente na parang lubog na sa baha ang buong bansa pero iba pa yung focus ng administrasyon. Sabi ni Yusek Castro, tama naman, meron talagang bahagi ng Pilipinas na lubog pa rin sa baha. Kabilang dyan ang Davao City na alam nating lahat na baluarte ng mga Duterte. Ang sabi ng Malacanang kasi mga 10 taon na raw yata na walang dredging na nangyayari dyan sa Davao City. Bagamat iniimbestigahan pa daw kung anong nangyari at hindi sinasabi ng Malacanang na may koneksyon ito sa korupsyon, maigi pa rin daw na siya sa atin kung anong nangyari para mapanagot kung meron mang dapat mapanagot. Jiggy? At Maricel, sa ibang usapin na unang sinabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro na may ilang opisyal ang ating bansa na tumatanggap umano ng suporta mula sa China. Anong pahayag dito ng Malacanang? O nga, Jiggy, nagsalita kasi si Defense Secretary Gilbert Teodoro doon sa budget hearing sa Kongreso at sinabi niya nga na mukhang may suportang nakukuha mula sa China yung ilan sa ating mga politiko. Makikita natin to doon sa mga politicians, mga officials ng pamahalaan na medyo pro-China yung dating ng kanilang mga pahayag. Pero wala naman siyang pinangalanan na kahit na sino. So natanong sa Malacanang yung tungkol sa naging pahayag ni Secretary Gilbert Teodoro at malinaw nga yung naging posisyon at panawagan ng Malacanang doon sa ating mga opisyal ng gobyerno na iisa lang naman daw ang ating bansang Pilipinas. So dapat hindi na tayo nagkakawatak-watak pagdating sa ating posisyon tungkol sa ating teritoryo, lalong-lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ng Malacanang na wala naman silang partikular pa na politikong natutukoy dito. Kung meron man daw kasi na talagang politiko na nakakatanggap ng suporta mula sa China, kailangan pa itong imbestigahan at makikipag-ugnayan daw muna sila kay Secretary Gilbert Teodoro para malaman kung kanino nga ba dapat
dapat manggaling ang impormasyon tungkol dito. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Isa lang ang bansa natin, hindi po tayo dapat kakahiwa-hiwalay ng opinyon at suggestion patungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea o anumang parte ng ating bansa. Hindi po dapat na magpagamit sa ibang bansa para lang manatili sa pwesto. Mahirap po na ang maging leader natin ng ibang bansa. At Maricel, sa usaping politika, may balita na ba dun sa i-endorso ni PBBM sa 2028? Jiggy, matatandaan natin na nung dumalo itong si Pangulong Bongbong Marcos sa FOCAP o yung Foreign Correspondent Association of the Philippines, doon niya sinabi na oo, meron siyang i-endorse sa 2028. Ang hinahanap niya ay yung isang individual, personalidad na makakapagpursige na kanyang mga programa ng pamahalaan. Pero wala pang pinangalanan ang Pangulo kung sino yung gusto niyang i-endorso pagdating ng 2028. Maging ang Malacanang, wala pa namang sinasabing additional details tungkol dyan sa kung sino ang ine-endorso ng Pangulo. But of course, it's so interesting to point out na recently, ilang beses na rin kasi nasabi ni Undersecretary Claire Castro ang pangalan ni Mayor Leni Robredo. Bagamat wala naman siyang pag-endorso na sinasabi, pero ginagawa niya itong example. Kabilang na nga dyan yung naging pahayag kanina nung tinatalakay ni Undersecretary Claire Castro yung tungkol sa kahalagahan ng Local Government Support Fund na sinabi niya na mismo si Mayor Leni nga pinupuri rin daw yung benepisyo na nakukuha mula nga dito sa LGSF. Ang tanong tuloy kaya Yuse Castro, ibig sabihin ba nito ay tinuturing na nilang kaalyado si Mayor Leni? Sabi naman ni Yuse Castro, walang kulay politika, kahit na sino man, yung individual, yung personalidad na nakikita nila, lahat naman daw yan, tinuturing, nakakampi ng administrasyon. Narito yung pahayag ni Yuse Castro. Lahat naman po sa paningin ng Pangulo, lahat ng bayan, lahat ng leaders, itinuturing niya yan na dapat ay kaalyado. Pero may mga obstructionist na walang nakikita kung hindi manira ng manira. So kung sino man po, kung ano man ang kulay ninyo, hindi po kayo ituturing ng Pangulo na kalaban. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.